sabi doon walang doktrina ang mga apostol na iba. Doktrina ng mga apostol, dapat yun din ang doktrina natin. Maging prophet sa lumang tipan. Okay. So, ang inulugtong ko lang yung dalawang verse na hindi niya na ipagdiinan. Hindi niya na ipagdiinan na First Corinthians chapter 3 verse 10. Basahin natin ang sabi dito ni Apostol Pablo. Okay, tuloy tayo. Sabi dito ni Apostol Pablo, sapagkat sa verse 10, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, ay nilagay ko ang pinagsasaligan, at iba ang nagtayo sa ibabaw nito, ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Okay? Sabi dito, sa 11, sapagkat sinuman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan. Hindi may, at sabi dito, hindi may makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan. Kundi, ang nailagay na pinagsasaligan, walang iba kundi si Kristo. So, yun ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa Ephesians churches. Sabi ni Pablo, hindi naman niya sinabi na anumang aral, kundi anumang ilalagay nyo, ay mag-ingat sa kanyang inilalagay. Ko ba? Ano yun? Meron tayo stature of perfect man, di ba? Nagsimula sa pananampalataya, galingan, karunungan, di ba? Tapos temperance na, tapos nandun na yun. So tataas ang iglesia sa pamamagitan ng mga mensaheng malinaw na galing talaga sa Panginoon. So ang pundasyon ng apostol, ano ba ang pagkakilala nila? Kay Kristo. So, ilagay natin yung Matthew 16, no? So, sabi dito, sa ating binasa sa 11, so, ito ilalagay ko lang yung sinabi ni Pablo. Sabi dito, sapagkat sinuman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan sa iglesia. Ano bang ibang pinagsasaligan? Para ilagay sa iglesia o sa church, sa individual na mananampalataya. Yung hindi nararapat ilagay na doktrina, hindi dapat ilagay sa church. Amen? So, kanina, ang ganda ng topic. Pag naglagay ka ng libadora, sa 7 days, aalisin ka doon sa tunay na church. Amen po ba? Hindi niya nabanggit ni Brother Magina kanina na mayroong iglesia sa ilang. Yung iglesia sa ilang, sa lumang tipan, walang iba kundi from Egypt. Yung inalis ng Panginoon sa Egypt na naglakbay sa ilang. Sila yung true church. Tinawag sila the Church of Wilderness. Amen po ba? Narinig nyo na ba yun? Sa Book of Acts. Sila yung the Church of Wilderness. Hindi talaga nawala ang church, kundi na doon. Hiwalay lang sila sa mga sistema ng mga ibang mga Hudyo. Diba? Sa mga Griego. Ganun din sa Ephesians churches. Sabi ni Pablo, kung ano ang doktrina namin, huwag nyo nang palitan. Dahil wala nang ibang may lalagay pa. Diba sabi ni Pablo sa Galatia? Sa Galatia, idagdag natin yung Galatia para 3 verse lang to. Yung Galatia 1:8, ang sabi doon, kung may mangaral sa inyo na iba ang aral na tungkol kay Kristo, huwag nyo lang tanggapin. Ibig sabihin, tatanggapin ng tao, pero ang kanilang pahayag, hindi naman may dadagdag sa pananampalataya ninyo. Amen? Kasi hindi na lapak. So, hindi na, sabi ni Pablo, hindi na maglalagay ng iba pa. Kundi ang nilagay ay si Kristo, yung tunay na unawa nila. So, Matthew 16, buksan natin Matthew 16. Ayan, Matthew 16, 16 to 18. Ang sabi dyan, anong sabi? And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock, ano yung rock? Yung tamang aral
pwedeng palitan yun. At anuman mga like of Christ, hindi ko na din dapat palitan, kundi mamuhay ka katulad ni Kristo. Sabi nito, upon this rock, I will build my church. Doon tayo na itayo. Kaya kay Ephesians 2:20, Apostle and Prophet yung foundation natin. Ganun po ba? Sino naalala niya? Yung mga prophet, isa lang Diyos, isang Panginoon, at isang bautismo. Amen? So, yun ang foundation natin. So, ang sabi dito, ay itong maganda. Ang sabi dito sa huli. Sana yun? Upon this rock, I will build my church, in the gate of hell shall not prevail against it. Di ba? Sino daw ang laban sa atin kapag hawak natin ang pundasyon ng prophet at apostol? Wala na. Amen? So kaya yun ang matibay na pinagsasaligan ng church. Dapat establish lahat ng doktrina natin mula sa apostol and prophets. Amen? Kasi hindi na tayo, wala na makapapanay sa'yo, maliban ng iwanan mo yung pundasyon na yun. Yung aral na yun. Amen po ba? So wala na lalaban. Sabi doon, wala na talagang gigiba sa pundasyon na yun. Dahil nakatayo ka, matibay. Kaya nga sabi, ingatan ang bawat paglalagay, pagtatayo ng lahat ng pundasyon. Walang iba kundi yung espiritu ng katotohanan, yung aral ng katotohanan, yung spoken word talaga ng Diyos na hinawakan mo at yun ang ilalagay mo sa bawat individual na church. Amen? Yun ang pundasyon. Meron akong gustong basahin isa pa. Parang nawaglit sa akin na idadagdag ko dito. Pero ayos na ba yun? Sabi doon, wala na makapananaig. Roma 8:31. Yun na lang idadagdag ko, no? So, pakibasa natin. Kasi, bagaman ang aral na restoration nasa atin na ba ang full restoration? Apostle and prophet? Message? Amen? Parang hindi pa kayo kumbinsido eh. Hindi nyo alam, malaki ang gampanin ninyo dahil kayo ay servant ng Diyos. Doon tayo ginagawang servant. Amen? So, Roma 8:31. Idagdag na lang doon sa church. History of the church at saka yung church foundation. So, wala tayong pangamba. Ako, naiintindihan mo, wala na akong pangamba ngayon. Dahil noon, tinitala ko, takot ako. Takot ako sa iglesia, sa Jehovah, sa Magdalene. Pero ngayon, mabangis ako. Dahil ang mensahe, alam ko, yung tinitindigan ko. Amen? Dapat tayong lahat ay gano'n. So, Roma 8, hanapin natin, 31. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ang kakampi natin, sino ang laban sa atin? Wala. Ikaw talaga ang church na original na pinalik mula sa lumang tipan at sa bagong tipan. Ikaw talaga yung church na tinayo at ang pundasyon mo walang papantay at walang gigiba niyan. Sabi niyan, ang batong ito, ang bawat mabagsakan madudurog. Amen po ba? Hindi nyo alam yung dala yung mensahe, bawat impact niyan, madudurog, magugulo sila, mawawasak sila. So, yun lang yung aking pahabol. So, ganda. Okay.